First day of class pa lang sa kolehiyo. Ngunit pagkapasok ni Mike sa kanilang classroom sa kursong accountancy, halos lahat ng mga upuan sa silid-aralang iyon ay okupado na. Marami yatang matatalinong estudyante sa kanyang henerasyon, kaya marami ring enroller sa major na ito ngayon. Wala pa siyang ni isang kakilala man lang dito. Hindi tulad ng iba na mukhang matagal nang magkakasama at magkakaibigan. Saka panay ang kwentuhan sa mga upuan ngayon. Galing siya sa US at doon nag-aral ng 4 na taon sa high school, kaya baguhan talaga siya rito. Well, kaunting adjustment lang naman. Siguro ang kailangan at masasanay rin ulit siya sa baho at polusyon ng Pilipinas. Mas gusto kasi niya dito sa isang university sa Manila, makakuha ng bachelor degree at hindi sa bayang hindi naman siya isinilang. Nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang vacant seat sa tabi ng isang babae, sa may bandang bintana ay hindi na siya nag-alinlangan pang lumapit doon. Mahirap na't maunahan pa siya ng iba at wala siyang maupuan. "Can I sit here?" Untag niya sa babaeng busy sa paglalaro ng arcade game sa Android phone nito. Nagangat ito ng tingin sa kanya at nginitian siya. "Sure." Halos malaglag ang kanyang panga sa ganda ng ngiti ng babae. Asian girl ang ganda. Namura pa niyang wika sa likod ng kanyang isipan. Maputi at makinis ang balat nito, lalo na ang mukha nito. May mamahabang pilik ang mga mata, matangos na ilong, pantay-pantay at mapuputing ngipin sa kadimples. Wala bang nakaupo rito? I mean, walang magagalit? Nag-alinlangan niyang tanong dito. Malay ba niya baka hinihintay pala nito ang boyfriend nito na paparating pa lang tapos magagalit iyon kapag nakitang nakikitabi siya sa magandang girlfriend nito. Bahagyang natawa naman ang dalaga. May magagalit? May nakikita ka bang nakaupo dyan? Umiling-iling naman siya. Yun naman pala syempre, walang nakaupo dyan kasi bakante nga hindi ba? Ikaw talaga. Tatawa-tawa itong muling bumalik sa paglalaro nito. Hindi niya maiwasang mapatitig sa maganda talagang mukha ng dalaga. Ibig sabihin ay wala itong boyfriend. Imposible naman yata. Sa ganda ba naman ito? Muling nag-angat ng tingin sa kanya ang babae at pinagtawanan siya. "Oh, tatayo ka na lang dyan hanggang maghapon?" "Sabi ko na nga mauupo na ako." Natatarantang sagot niya at mabilis pa sa kidlat na umupo siya sa bakanting upuan. Hindi siya makatingin dito, alam niyang pinagmamasdan pa rin siya habang may ngiti sa mga labi. Hanggang ngayon dahil kinakabahan siya at ang bilis ng pintig ng kanyang dibdib. Humugot siya ng malalim na hininga bago ito sinalubong ng tingin. Napatitig siya sa maamo, matiwasay at masiyahin itong mukha. Hindi siya magdadalawang isip na ito talaga ang babaeng nakita niya na pinakamaganda sa paningin niya. Maya-maya ay bigla ulit itong humagalpak ng tawa, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang madala na rin sa tawa nito. "Alam mo, nakakatawa ka. Kakikita pa lang natin pero pakiramdam ko, makakagaanan agad kita ng loob. Bago ka rin siguro rito, no? Sa Maynila?" Magiliw na salita nito sa kanya. Magiliw rin na tumango siya. "Oo, ikaw?" "Bago rin. Sa Visayas pa kasi ako nanggaling, sa isang girls' school. Gayon lang ako kinuha ni Daddy para mag-aral dito sa Manila." Kwento naman ito sa kanya. "Ako galing akong US. Doon ako nag-aral ng high school. At doon na rin nagtapos pero sinikap ko talagang umuwi dito sa Manila para dito ako magkolehiyo. Mas gusto ko kasing makatapos ng college sa mismong bayang sinilangan ko at hindi doon sa kung saan." Kwento naman niya sa dalaga. Bahagyang natawa naman ito. "Naks, ang lalim ng hugot mo ah. By the way, ako nga pala si Agatha. Agatha Diaz." Pakilala nito sabay lahading isang kamay sa kanya. Kaagad niyang tinanggap ang kamay nito habang may napakagandang ngiti sa mga labi niya. Mike Montecarlo. Doon nagsimula ang lahat. Ang magandang pagkakaibigan nilang dalawa at ang lihim niyang pagtingin sa dalaga.
Habang tumatagal, mas lalo pa siyang napapalapit dito. Nang isang araw ay sinama niya ito sa kanilang mansyon para sa isang tatapusing project sa isang subject nila. Kilala na pala ng kanya mga magulang ang mga magulang nito at magkaibigan din ang mga iyon. Nang minsan naman siya ang dinala ni Agatha sa bahay nito para naman sa isang teamwork nila at sa assignment nila kasama ng group mates nila, ay naging maganda rin ang pagtanggap sa kanya ng mami at daddy nito. Natapos sa kanyang pagbabalik tanaw, nakatitig pa rin siya sa tulog na mukha ni Agatha habang mahimbing ito sa higaan. Ang ganda ng tulog nito. Ang ganda talaga nito kahit natutulog. Goodbye, ma'am. Paalam ng isang kasamahan sa trabaho ni Agatha na mag-uwian na sila. Simpleng ngiti at tango lamang ang kanyang itinugon. Nang nasa kotse na at nagmamaneho pa uwi, ay saka naman niya naisipang dumaan sa mall para mag-grocery ng iilang mga personal hygiene niya na dadalhin sa bagong bahay. Abala siya sa pagpipili ng face wash nang biglang may nahagip ang kanyang mga mata na sobrang pamilyar sa kanya. Isang lalaking pumipili ng men's deodorant, sa kabilang section naman. Side view lamang nito ang kanyang nakikita. Ngunit ang lakas ng kutob niya, kilalang kilala talaga niya ito. Nakalong sleeve na puti at maong na pantalon pa ito, saka rubber shoes. Kay ganda ng tindig at tila kay gwapo nito. Ilang sandali pa ay natagpuan na lamang niya ang sarili na humahakbang papalapit sa pamilyar na lalaki. Alan? Narinig siya nito at kaagad itong humarap sa kanya. Halos umiyak siya sa pinaghalong lungkot at pananabik dahil sa ilang taong pagkakahiwalay niya sa piling nito. At tuwa dahil sa wakas ay nakita na ulit niya ito. Agatha, wika lamang nito sa malungkot at balisang tono. Alam na kaya niyang nagpakasal ako sa iba habang wala siya. Kumusta ka na? Kailan ka pa nakabalik? Sa halip na itanong ang nasa isipan niya, ay iba ang naisatinig ng kanyang bibig. Just a week ago. Tumango-tango siya. Ni hindi nito sinagot ang una niyang tanong. Naghapunan ka na ba? Pag-iiba nito ng usapan. Tinignan naman niya ang suot na relo at nakitang 6:30 na ng gabi. Naramdaman nga niyang kumukulo na rin ang kanyang tiyan. Sa maghapon pa namang trabaho sa opisina, kaharap lamang ng computer at mga papeles na pipirmahan. Walang merienda. Sinong hindi gugutumin, hindi ba? Umiling-iling naman siya. Hindi pa nga eh. Would you mind taking dinner with me? Nagdadalawang isip siya ngunit kalaunan ay tumango rin. May magagawa pa ba siya? Gutom na rin naman siya. Matapos mabayaran sa counter lahat ng mga binili nila, dinala siya nito sa isang restaurant at akala niya doon na sila kakain. Ngunit hindi pala. Dahil nag-take out lang ito ng pagkain. Napangiti naman siya habang nakasunod lang sa likod nito. The same Alan, and she used to be went before. Asensado na rin ito dahil may sarili na pala itong kotse at iyon nga ang ginagamit nila papunta sa bahay nito. Ang buong akala niya, sa bahay ng pamilya kung saan naroroon ang nanay at kapatid nito. Siyang dadalhin tulad ng dating ngunit hindi pala dahil sa sarili nitong kondo siya dinala nito. Nang kumain na sila sa hapagkainan ay nakakabinging katahimikan ang nangingibabaw sa pagitan nila. Kaya naiilang siya. Hindi siya sanay sa ganito. Sanay siyang laging kapag kumakain sila noon ay panay ang kwentuhan nila ng kung ano-anong mga bagay. She decided to break the silence. So kumusta naman ang buhay mo sa Amerika? Ayos lang. Mas maganda pa rin ang buhay sa Pinas. Simpleng sagot naman ito at ni hindi malang siya tinapunan ng kahit na saglit na tingin. Mukha yatang wala itong gana sa pakikipagkwentuhan sa ngayon, kaya nagpa siyang manahimik na lamang ulit. Ilang sandali pa'y ito naman ang bumasag na katahimikan. Ikaw, kumusta ka na rito sa Pinas? Mabuti naman. Himing sagot naman niya rito. Hindi naman niya masasabing masaya siya dahil ang totoo'y hindi talaga.
Tumango lamang ito at hindi na muling nagsalita pa. Matapos nilang kumain ay nagpresenta siyang maghugas ng kanilang mga kinainan. Ngunit tulad noon ay hindi ito pumayag na paghugasan siya ng mga pinggan. Laging gusto nitong nauupo na lamang siya at ito na ang tatapos ng lahat ng mga dapat gawain. Nanood na lamang siya ng TV sa sala at naupo roon. Ilang sandali pa'y natapos na din sa paghuhugas si Alan at sumunod na rin sa kanya rito sa sala. Naupo ito sa katapat niyang couch. So anong ginagawa mo rito sa Pinas habang wala ako? Tanong naman ni Alan sa kanya. Nabigla siya at namutla sa tanong nito. Paano niyang sasabihing nagpakasal na siya sa ibang lalaki habang abala ito sa pagtatrabaho sa ibang bansa? Ayun. Ibinuhos ko lahat ng oras ko sa trabaho para mabawasan ng kahit kaunti ang pangungulila ko sa iyo. Kabado niyang sagot rito. Wala ka ba talagang planong aminin sa akin ang totoo? Hindi ako nagsasalita mula pa kanina dahil hinihintay kitang sabihin sa akin ang lahat. Tuluyang kumabog ang dibdib niya dahil sa tinura nito. Alam na ba talaga nito ang lahat? Bakit, Agatha? Ba't nagpakasal ka sa iba? Paano mo nagawang magpakasal habang alam mong nagpapakahirap ako sa pagtatrabaho doon sa ibang bansa para sa ating dalawa? Puno ng hinanakit at lungkot ang boses ni Alan. Sobrang nakonsensya siya, lalo na nang makitang nagsisimula na ring tumulo ang mga luha nito. Alan, bakit, Agatha? Nagtaas na ito ng boses na halos ikinatalo niya sa gulat. Umiiyak na rin naman si Agatha. Alan, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi ko kailanman ginustong saktan ka. Naitakip niya ang dalawang palad sa mukha habang humahagulhol siya. Napilitan lang akong pakasalan si Mike dahil wala na akong choice. Niwala akong kaalam-alam na bago mamatay si Daddy ay ibinenta na niya ako sa mga Monte Carlo para magpakasal sa second born ng mga ito kay Mike. Baon na baon sa utang si Daddy sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas dahil sa pagsusugal niya sa kasino. At kahit resort pa namin, ay hindi sapat para mabayaran lahat ng mga utang niya. Kaya ka nagpakasal sa kaibigan mo nang hindi malang iniisip ang damdamin ko. Hindi sa ganun, Alan. Walang araw na hindi kita naiisip simula nang malaman ko ang lahat. Alan, kung alam mo lang, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang ang mahal ko at gusto kong pakasalan. But I was left no choice. Ang resort lang ang tanging negosyong ikinabubuhay ng pamilya ko. Hindi pa ako ipinanganganak ay ito na ang source of income ng mga magulang ko. At ayoko mawala na lamang ito sa amin ng ganun-ganun na lang. Kaya pumayag akong pakasalan si Mike. Dahil bukod sa pagsagot sa bayad sa lahat-lahat ng mga utang ni Daddy sa iba't ibang bangko, ay ang pagkasalba rin ng resort. I can't lose that resort which contained a lot of memories I had with my family. That's why I sacrificed my own happiness. Hindi ito nagsalita at naririnig lamang niya ang paghikbi nito. Kung hindi mo ako maintindihan at kamuhian mo ako habang buhay, dahil nasaktan kita, tatanggapin ko, Alan. Masakit na dugtong naman ni Agatha. Nabigla na lamang siya nang walang pakundangang mahigpit na niyakap siya nito. I'm sorry, mahal. Kung hindi sana ako umalis doon, nagawa pa sana kitang ipaglaban at pigilan sa pagpapakasal sa lintik na Monte Carlo na yon. Ni wala mo lang ako nagawa. I'm really sorry. Hagulhol na wika nito. I'm sorry din, Alan. Ilang sandali silang nanatiling ganoon. Umiiyak ng umiiyak habang yakap-yakap ang isa't isa. Nang sa wakas ay mahimasmasan, kumalas sila sa yakap. Inilapit nito ang mukha nito sa kanya. Pinahid ng isang daliri nito ang kanyang mga luha. I miss you, mahal. I miss you too. Hindi nagtagal ay naglapat ang kanilang mga labi at ilang sandali lamang ay
Bumaba na ang mga halik nito sa kanyang leeg. Saka nag-umpisa na ring maglakbay ang mga kamay nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. May parte sa kanya ang nagsasabing magpaubaya ng tuluyan dito dahil mahal naman niya ito at ilang taon din siyang nangungulila rito. Ngunit may parte rin sa kanya na nagsasabing mali ito dahil may asawa siyang tao. Naramdaman niya ang marahang pagpapahiga nito sa kanya sa sofa habang patuloy ito sa paghahalik sa kanya na ngayon ay nasa itaas na niya. Pinabayaan niyang halikan siya nito sa kung saan-saan. Ngunit nang maramdaman na ipinapasok na nito ang isang kamay sa loob ng kanyang palda, ay doon siya tuluyang nahimasmasan. Kaya marahang itinulak niya ito at kaagad siyang bumangon. Hindi ito tama. Nagtatakang napatitig naman sa kanya si Alan. Hindi ko ito magagawa, Alan. I'm sorry. Hindi pa ako handa. Aniya rito. Kinabahan siya nang humugot ito ng malalim na hininga. Dahil baka nagalit niya ito ngunit napawi ang kanyang kaba na makitang nakakaintinding tumango ito at simpleng ngumiti lamang sa kanya. Naiintindihan ko. Maghihintay ako. Pahayag naman ito sa kanya. Salamat. Wika niya at muli niya itong niyakap. Naramdaman naman niya ang masuyong pagtugon nito. Kinalaunan ay nakauwi na rin siya sa bahay ng asawa niya. Naabutan pa niyang natutulog si Mike sa isang sofa sa sala. Bakit naman kaya ito natulog dito? May komportableng kama naman sa kwarto nito. Tila may sariling utak ang kanyang mga paa at natagpuan na lamang niya ang sariling humakbang papalapit dito. Pinagmasdan niya ang mukha nito habang natutulog. Still the same Mike, with peaceful and relieved face. Tulog man o gising ito. Nagulat siya nang bigla itong gumalaw at unti-unting idinilat ang mga mata nito. Kaya bahagya siyang umatras.